Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6841-6860. Kabanata 6841. Karapatan na nakakita niya maaari ang kanyang senador sense, napansin niya na ang babae ay mabilis na kumaway sa kanyang kamay, na naglabas ng isang pagsabog ng lila-pula na ilaw na sinag upang palibutan siya. Arg! Napuno ng hiyawan ni Neville ang hangin habang siya ay napapalibutan at sinalakay ng maraming mga naghihiganti na espiritu. Mula sa kanyang mga paa, nagtrabaho sila hanggang sa umakyat, nakamamanghang chewing off ang kanyang laman. Ang lila-pula na ilaw sa wakas ay kumupas lamang matapos ang mga nagagalit na espiritu ay nabawasan siya sa mga buto ng hubad. Nasaksihan ito, nagpanik si Zoltan at tumakas. Gayunpaman, bigla siyang tumigil nang bumagsak ang balangkas ni Neville, at lumitaw ang isang bola ng enerhiya ng kaluluwa, lumulutang patungo sa babae. Nanginginig ang labi ni Zoltan. Ikaw, malupit ka, demon ka ba? Ang babae ay laruan ng bola ng enerhiya ng kaluluwa ni Neville bago nilamon ito ng buo, na naging dahilan upang matakot si Zoltan sa takot. Matapos ang isang maikling katahimikan, mahinahon na ipinahayag ng babae, para sa kapakanan ng kapangyarihan, maaari mong ipagkanulo ang iyong Panginoon at kapatid. Si Zoltan ay natitised sa likuran, ang kanyang mukha ay napuno ng kakilakilabot. Ikaw, sino ka? Ang madilim na langit na landas, Thea. Habang siya ay nagsalita, siya ay nakulong patungo kay Zoltan. Pagkatapos, ang isa pang nakakakilabot na lila-pula na light beam ay binaril at nakapaloob sa kanya. Kung paanong ang mga naghihiganti na espiritu ay malapit nang simulan ang kanilang mga pag-atake, biglang huminto sa kanila si Thea. Sa susunod na sandali, isang ilaw na lilang ginto ang lumitaw mula sa kanyang katawan, at si Zenda ay materyal mula rito. Zenda, ay save mo ako, Zenda. Si Zoltan ay sumigaw ng labis, na nakakapit sa kung ano ang tila sa kanyang huling pag-asa. Malalim si Zenda, lumingon kay Thea, at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ms. Thea, nag-squint ako at tinanong, balak mo bang hilingin sa akin na palayain siya? Panipi. Sumagot si Zenda, hindi. Ang kanyang kapalaran ay nasil na. Ngunit mayroon akong isang kahilingan. Mangyaring payagan akong tungkulin na tapusin ang kanyang buhay. Gusto kong malaya siya mula sa isang masakit na kamatayan. Panipi. Si Thea ay tumawid sa kanyang mga braso, nag-iisip ng maikli bago magbigay ng isang banayad na tumango. Sa susunod na sandali, tinawag ni Zenda ang isang lilang gintong taybak at lumapit kay Zoltan. Nakakatakot, pakiusap ni Zoltan, hindi, Zenda. Ako ang iyong kapatid. Hindi mo ito magagawa sa akin. Hindi mo maaaring. Swoosh! Pinatay ni Zenda ang kanyang taybak, agad na naghiwa-hiwalay sa gintong katawan ni Zoltan. Ang mukha ni Zoltan ay nagkakasundo sa kakilakilabot matapos makita ang nakanganga na sugat sa kanyang tiyan. Ito ay upang masira ang aming bono bilang mga kapatid at parusahan ka dahil sa pagtataksil sa akin, sabi ni Zenda sa isang nakakagulat na tinig. Pagkatapos, itinulak niya ang kanyang taybak sa katawan ni Zoltan mula sa likuran. Ang welga na ito ay nagsisilbing pagbabayad para sa paglabag sa mga sagradong tradisyon ng Zazen Temple, pati na rin ang iyong kawalang katapatan at kawalang galang. Panipi. Ibinalik niya muli ang taybak at itinulak ito muli sa kanyang katawan. Ito ay para sa iyong hindi katapatan sa aming Panginoon at pagiging walang utang na loob para sa kanyang kabutihang loob. Panipi. Si Zoltan ay natakpan ng dugo mula sa kanyang mga pinsala. Gayunpaman, nilabanan niya ang paghihimok na umiyak sa sakit. Sa halip, tila siya ay naging kalmado. Itinaas ni Zenda ang kanyang kamay at hinimok muli ang kanyang taybak sa kanyang katawan. Ito ay upang parusahan ka dahil sa pag-aaway sa iyong alyansa sa masama at pagpahamak ng pagdurusa sa ibang mga nilalang. Si Zoltan ay nagubo ng dugo, pagkatapos ay sumabog sa isang nakakahiyang pagtawa.
Ang iyong mga pagsisi ay makatarungan, at ang iyong mga aksyon ay warranted. Wala akong panghihinayang sa kamatayan. Dahil iginiit mo ang pagsunod kay James, alam kong hindi kita maiwasang. Habang ang kanyang mga huling salita ay sumigaw, ang kanyang katawan ay sumabog sa isang napakatalino na lilang gintong ilaw, at sa isang malalakas na pagsabog, siya ay sinira sa sarili. Zoltan! Sumigaw si Zende sa paghihirap, gumuho sa lupa na may mabibigat na tinak. Ang pagsaksi sa trahedyang pagtatapos ni Zoltan, si Thea ay nanatiling natigil sa kalungkutan. Humakbang siya ngunit hindi pinansin si Zenda. Ang kanyang focus ay lumipat, at pinalawak niya ang kanyang kamay upang mailabas ang isang lilang pula na ilaw na sinag patungo sa swirling black and white mass sa harap niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6842. Boom! Ang black and white air mass ay tumindi sa ilalim ng mga kapangyarihan ni Thea. Gayunpaman, hindi ito nawasak. Sumimangot si Thea at kumalas sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, biglang lumitaw si Yegor sa harap niya. Ang kanyang selyo ay itinaas habang ang purplish red light ay nakapaligid sa kanya. Tinanong ni Thea, ikaw ay isang alagad ng Turta. Mayroon ka bang solusyon? Napansin ni Yegor ang black and white mass. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang isang malakas na alon ng matuwid na aura. Bago pa man mapalapit ang matuwid na aura sa itim at puti na masa, ito ay hindi inaasahang naharang ng dalawang lilang gintong ilaw mula sa kalangitan. Boom! Pinilit ng natitirang puwersa si Yegor na paatras, na pinupukaw ang kanyang mukha ng takot. Di nagtagal, dalawang lilang gintong beam na tinusok sa pamamagitan ng walang bisa, morphang sa mga anyo ng isang lalaki at babae. Agad silang nakaposisyon sa kanilang sarili bago sina Thea at Yegor. Tinitigan sila ni Yegor. Sir Zhu, Ms. Beatrice. Mayroon kang isang matalim na memorya. Kinilala ni Zhu ng may ngiti, pagkatapos ay nascan siya. Nagulat ang TM na nakarating ka na sa ranggo ng Declan. Nalampasan mo ang isang tiyak na tanga na alam ko. Panipi. Malamig na sinabi ni Thea, balak mo bang pigilan ako? Sina Zhu at Beatrice ay nakuha sa kanyang puot. Agad nilang hinawakan ang kanilang mga kamay sa kanya at binati, Yin Governor. Tumugon si Thea na may isang nagyayelo na tono, hindi na ang gobernador ng Yin. Ngayon, master ako ni Hukon. Panipi. Inayos niya ang kanyang tingin sa Zhu at Beatrice, pagkatapos ay nagtaas ng kilay. Ikaw ang mga kataas-taasang nilalang na may label sa akin bilang isang demonyo. Si Zhu at Beatrice ay sabay-sabay na nakarehistro ng pagkabigla, ang kanilang mga ekspresyon na bumaling sa kakulangan sa ginhawa nang marinig ang kanyang deklarasyon. Si Thea ay nagutos ng patag na, hakbang sa tabi. Kung hindi, maaari kong baliwalain ang aming nakaraang camaraderie. Ang naramdaman na si Thea ay malapit ng gumawa ng mga marahas na aksyon, sina Zhu at Beatrice ay nagpalitan ng isang sulyap. Pagkatapos, tiyak na lumapit sila sa kanya. Si Thea ay pumalakpak sa kanyang kamao, at isang nakamamatay na aura ay nagmula sa kanya. Sigaw ni Zhu, naglalakad ka sa isang bitag. Naniniwala ka ba na maaari mong talunin ang Yeria sa iyong sarili? Agad na idinagdag ni Beatrice, hindi ka na ang kompletong gobernador ng Yin at hindi maaaring matrigger ang pagdurusa ng Tai Chi. Mangyaring huwag kumilos ng walang ingat. Kung hindi man, ang pagdaan sa 81 muling pagkakatawang tao ay walang kabuluhan. Tumingin si Yegor kay Thea at sabik na, Yin Governor, ang dalawang ito ang aming mga dating kakilala. Hindi nila. Pinutol siya ni Thea at sinabing, alam ko. Ngunit ang aking asawa ay naruroon. Kahit na ito ay isang bitag, dapat akong pumunta. Tulad ng ipinahayag ni Thea na ang kanyang pagpapasya, sina Yegor, Zhu, at Beatrice ay natigilan. Lumipat. Hindi ito para sa debate. Si Thea ay sumiksik sa kanila at determinadong lumakad pasulong. Noon lang, lumingon si Zhu at agarang tumawag, nakalimutan mo na ba ang tungkol sa kaguluhan ng bagyo na nangyayari sa bawat 1,000,000 mga entrepok? Agad na huminto si Thea sa kanyang mga truck. Mabilis na nag-chime si Beatrice, ang iyong asawa ay isang marunong. Hindi siya madaling mahulog sa mga scheme ng Yeria. Itinaas ni Thea ang kanyang ulo at pinag-isipan ang kanilang mga salita. Pagkalipas ng ilang sandali, isang pagsasakatuparan ang lumitaw sa kanya,
at mabilis siyang lumingon sa kanila. Sina Zoe at Beatrice ay tumingin sa kanya ng makahulugang at tumango. Ang mata ng Thea ay ang magulong itim at puting hangin na masa muli, pagkatapos ay lumingon sa kanila ng isang ngiti. Zoe, Beatrice, gaano katuso sa iyo upang makipagsabwatan sa isang demonyo? Ang dalawa ay kinuha ng kanyang pahayag ngunit agad na sumabog sa pagtawa. Maghanap tayo ng isang lugar upang makipag-usap, iminumungkahi ni Thea, pagkatapos ay nagbago sa isang light beam at lumubog sa walang bisa. Nagpalitan ng sulyap sina Zoe at Beatrice, pagkatapos ay nagmadali na sumunod sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6843. Yegor ay tumulong kay Zende mula sa lupa at hinabol sa kanila. Si Adina at ang iba pa sa loob ng gate ng Chronosha ay nagpabuntong hininga nang masaksihan ang eksena. Tulad ng nakaka-relax sila at naupo, isang globo ng Tai Chi gas ang biglang sumaklaw sa kanila. Nagulat, mabilis na tinangka ni Adina na tumaas sa kanyang mga paa upang batiin ito. Gayunpaman, siya ay kumatok. Nahulog siya sa lupa at naglabas ng isang bibig ng dugo. Kahit na, nagmadali siyang tumayo at lumuhad sa Tai Chi gas. Galit na sinumpa ni Yeria mula sa loob ng Tai Chi gat, basura. Natatakot ka ba sa kamatayan? Bakit mo isinara ang gate ng napakabilis? Hindi mo ba alam na itinakda ko ito upang matrap siya? Kung siya ay nagmamadali, ang kanyang kapalaran ay may seal, at malulutas ang pagdurusa ng Tai Chi. Nang inig si Adina at mabilis na yumoko ang kanyang ulo sa lupa. Samantala, ang Tovea, Izan, at iba pang mga powerhouse ay ganap na natigilan sa pagliko ng mga kaganapan. Nagulat sila na si Adina, na karaniwang nag-uutos at nagbagsak ng kapangyarihan sa harap nila, ay kumilos ng masunurin bago ang Tai Chi. Sinira mo ang lahat. Nagkaroon kami ng pagkakataon na malutas ang problemang ito ng isang beses at para sa lahat, at tulad ng sa tagumpay ng tagumpay, lahat ito ay wala. Lahat ng aming pagpaplano at paghahanda ay nasayang na. Hindi lamang iyon, tinulungan namin si James na maging isang kakilakilabot na kaaway. Siya ay isang pagkakaiba-iba na kahit na hindi mahuhulaan ni Zymergy. Malamang na makatagpo tayo ng mga malagim na pagkamatay. Umungol si Yeria, na naging sanhi ng marahas na pag-ikot ng Tai Chi gas. Nang inig si Adina, inilibing ang kanyang mukha sa lupa. Naisip niya pagkatapos ng tagumpay na ito, sa wakas ay mapapalaya na siya. Gayunpaman, ang kanyang walang kamalayan na pagkakamali sa isang mahalagang sandali ay inilatag ang lupa para sa isang sakuna. Ang fluttering Tai Chi gas ay biglang naglabas ng mga beam ng itim at puting ilaw, na nakapaloob sa maraming mga powerhouse at pagsuso sa kanila. Sinundan ang mga hysterical scream at sumpa, na nagmula sa loob ng Tai Chi gas. Hindi mo ito magagawa. Kami rin ang mga kataas-taasang nilalang. Ipinagkanulo mo ang aming tiwala. Inaasahan kong namatay ka ng trahedya. Tinulungan ka naming makuha ang posisyon na iyon, ngunit binabayaran mo kami ng pagkakanulo. Ayaw kong kinain. James, iligtas mo ako. Mangyaring iligtas mo ako, Master. Sa gitna ng kaguluhan at pag-iyak para sa tulong, marahas ang Tai Chi gas. Di nagtagal, huminahon ito, at isang kapansin-pansin na babae ang lumitaw at tumayo sa harap ni Adina. Natakot si Adina sa kanyang isipan. Mabilis siyang humingi ng tawad, mali ako, guro. Akala ko hahabol siya sa amin. Ipinagkalat ko ang balita na nakulong si James, ngunit. Huminga ng malalim si Yeria at sinabing, hindi ko rin inaasahan na makagambala sina Zoe at Beatrice. Tila medyo mayroon siyang ilang matapat na hounds sa Zymergy. Itinaas ni Adina ang kanyang ulo at hinimok, dapat nating parusahan siya, Master. Napansin mo bang gumamit siya ng kapangyarihan na katulad ng sa Morgoth? Singit ni Yeria, sa palagay mo ba kailangan ko ang iyong paalala? Nakuha niya ang pamana ni Harlan. Sa palagay niya ay sapat na upang patayin ako. Ginawa niya lamang ang kanyang sarili na isang kaaway sa publiko. Kahit na siya ay isang beses na iginagalang sa Zymergy at may ilang mga kaalyado, duda ako na sila ay maglakas loob na suportahan siya ngayon. Tumayo si Adina at nagtanong ng may kagyat na, ano ang gagawin natin ngayon, Master? Si Yeria ay kumalat sa kanyang mga kamay, at 5 makulay na energies na bumagsak paitaas. Ang 5 espiritu. Hindi ko alam na naayos mo na ang 5 espiritu,
Master. Bumagsak si Adina, tinatakpan ang kanyang bibig sa sorpresa. Itinaas ni Yeria ang kanyang ulo at malamig na sinabi, "Dati, hindi ako nagkaroon ng oras upang tunay na matuklasan ang mga hiwaga ng Xyloria Tai Chi Pearl. Matapos ang aking kamakailang pag-iisa, nakinabang ako ng malaki. Nakakatawa ito. Kailangang makipagsapalaran si James sa storm ng chaos, nanganganib sa kanyang buhay para lamang sa isang pagkakataon na ayusin ang 3 kayamanan at 5 espiritu. Gayunpaman, ang mga ito ay mga nagawa na walang kahirap-hirap sa akin. Kahit na siya ay nagtagumpay, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay masyadong mahina upang magdulot ng isang banta laban sa akin." Si Adina, na malinaw na natuwa sa paghahayag na ito, tumanggaw ng sabik. Sa susunod na sandali, isang umuusbong na pagtawa ang sumigaw mula sa walang bisa. "Ikaw ay tiwala, malabo." Nang marinig ang hindi inaasahang tinig, si Yeria at Adina ay lumingon sa walang bisa sa pagkabigla, ang kanilang mga ekspresyon ay isang halo ng kakilakilabot at pagkalungkot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6844. Sa walang bisa, isang parang multo na anino ang lumitaw na may kakilakilabot na puwersa, na nagsasara sa Yeria. Nahuli ang bantay, mabilis na niyakap ni Yeria ang hamon at isinasagawa ang anino sa malapit na labanan, na gumagamit ng parehong mga kamay at paa. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan ng Tai Chi na may likido, na nagtatanggol laban sa mga pag-atake. Bigla, ang buong paligid ay sumabog na may kulog na kidlat, na nagpapalabas ng kaguluhan. Ang pag-aaway ng likas na enerhiya at kapangyarihan ng Tai Chi ay nagresulta sa isang serye ng mga pagsabog. Ang paligid ay marahas na tumahimik na parang ang mundo ay nasa bingit ng pagkawasak. Samantala, napanood ni Adina sa isang gulat mula sa lupa. Bago siya maiwasan, napuno siya ng itim at puting aura ni Yeria. Sa susunod na sandali, ang lakas ni Yeria ay pinahusay. Nakatayo sa taas ng kanyang Tai Chi gas, lumipat siya mula sa nagtatanggol hanggang sa nakakasakit. Inilabas niya ang isang pag-agos ng black and white gas, na nagwawalis sa direksyon ng mahiwagang kalaban. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay hindi nagkasala. Kalmado niyang tinawag ang maraming mga banal na tibak sa kalangitan, agad na ipinakalat ang Tai Chi gas. Ang natitirang mga banal na tibak ay nagpapatuloy sa kanilang landas patungo sa kanya sa mabilis na bilis. Ang pagbuo ng sword ng Crail ng Zemre. Walang masyadong kahanga-hanga, pinangunahan ni Yeria. Ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng black and white na enerhiya habang siya ay nagsalita, na nagbago sa mga ilaw ng ilaw. Ang mga lightsabers na ito ay nakipag-away ng marahas sa mabangis na pagsalakay ng mga banal na tibak, na humahantong sa pagsabog. Si Yeria at ang mahiwagang kalaban ay kumatok pabalik. Ang pag-hover sa walang bisa, sa wakas ay inihayag ng ibang partido ang kanyang pagkakakilanlan. Ito ay isang mapang-akit na binata na nakasuot ng isang itim na balabal. Tumayo siya gamit ang isang kamay na casual na nagpapahinga sa likuran ng kanyang likuran habang tinitigan niya si Yeria. Wala siyang maliwanag na aura o energies na pinalabas pa ng isang pangangibabaw. Ito ay walang iba kundi si James na kumalas sa gate ng mga kababalaghan at matagumpay na isinama ang 3 kayamanan. Sa una, inaasahan niyang naghihintay si Lysia sa loob ng Xyloria Chronosia Realm, ngunit sa paglitaw mula sa pag-iisa, binati siya ng isang walang laman na walang bisa. Sa kanyang zen, mabilis niyang naintindihan ang mga kaganapan na naganap sa loob ng Xyloria Chronosia Realm. Napagtagumpayan ng galit, sinira niya ang lugar at nagpunta rito. Pagkatapos nito, nasaksihan niya si Tai Chi na kumonsumo ng ilang mga traidor ng kanyang imperyo, pati na rin ang pag-iwas sa mga scheme sa pagitan ni Yeria at Adina. Mabilis niyang natuklasan na ang kanyang asawa na si Thea, ay umakyat sa 32 langit. Ngayon, nahinikayat ng pagnanais na iligtas si Lysia at suportahan ang kanyang asawa, determinado siyang harapin si Yeria sa isang labanan hanggang sa kamatayan. Sa sandaling ito, si Yeria, na nag-iikot pa rin sa kalagitnaan ng hangin, sa wakas ay nakakuha ng malinaw na pagtingin sa mukha ni James. Nagulat, sumabog siya sa pagtawa. Hindi ko talaga inaasahan na makaligtas ka sa Chaos Storm, James. Medyo ang kapahamakan na iyong iniiwasan doon. Si James ay sumigaw, medyo sumusunod ka, hindi ka, malagkit.
Maghintay ka ng matyaga sa Chronotia Realm para sa iyong pagkamatay. Galit, si Yeria ay bumagsak, ikaw ay isang demonyo na sumasalungat sa natural na pagkakasunod-sunod. Hindi ka ba maglakas loob na kumilos na mayabang sa harap ko? Ang iyong paglalakbay sa pamamagitan ng Chaos Storm ay wala. Hindi ka pa rin nagbabanta sa akin. At huwag kalimutan, may hawak akong napakahalagang tao sa iyo. Isang maling paglipat, at tatapusin ko ang kanyang buhay. Habang siya ay nagsalita, isang swirling black at puting ilaw na naradiated mula sa kanyang katawan, at mabilis niyang hinawakan ang selyadong Lizzie sa kanyang mga kamay. Si Lizzie ay hindi gumagalaw, ang kanyang magagandang mata ay nakasara ng mahigpit, nakapaloob sa isang kakon ng itim at puting aura. Siya ay lumitaw na nasa isang malalim, hindi nagagambala na pagtulog, tahimik at parin. Ang mga browser ni James ay hindi sinasadya na bumagsak sa paningin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6845. Tulad ng inaasahan ni James, si Lizzie ay nakuha ni Yeria. Ipinagmamalaki ni Yeria, nakikita mo ba ito, James? Ito ang iyong pangalawang katawan. Kung wala siya, hindi ka buo. Kahit na pinamamahalaan mo upang ayusin ang 3 kayamanan at 5 espiritu, ang pagsakop sa higit na mga larangan ay mawawala pa rin sa tanong. Panipi. Malamig na tanong ni James, banta mo ba ako? Si Yeria ay sumagot ng mayabang, oo. Sa ngayon, mayroon akong itaas na kamay. Nasa sa iyo na magpasya ang kanyang kapalaran. Siyempre, kung gusto mo ang mga kataas-taasang nilalang na iyon sa Zymergy na madali, maging panauhin ko. Ako si Tai Chi, isa sa 5 ebolusyon, master ng mas malaking realidad. Hindi ako papatayin. Kung tungkol sa bahagi ng aking primordial na espiritu na pinigilan, hindi gaanong magagawa ko. Kung kinakailangan, maaari kong palaging pilitin ito sa pagsira sa sarili at linangin muli ito. Marahil ay walang epekto sa aking paninindigan bilang Tai Chi. Tumawa si James, kung gayon bakit basura ang iyong hininga sa akin? Ipagpatuloy natin ang laban. Matapos magsalita, sinawsal ni James ang kanyang kamay at tinawag ang hindi mabilang na mga banal na espada upang palibutan siya. Nang makita na si James ay iginiit sa isang away, sinumpa ni Yeria, ikaw. Gusto mo ba kaming dalawa na tapusin ang nawasak? Ikaw ba ay tanga? Sumingit si James, nakikita-kita na walang higit sa isang mapanlinlang at walang kahihiyan na isda. Wala akong balak na makipag-ayos sa isang katulad mo. Bukod sa, maaari kong palaging ibalik ang aking pangalawang katawan pagkatapos mong patayin ka. Ito ay tulad ng mas mahusay na pagpipilian kaysa sa pagbabante sa iyo, hindi ba sa palagay mo? Panipi. Nadama ni Yeria ang galit matapos marinig ang paglutas ni James. Gayunpaman, pilit niyang pinigilan ito. Ang kanilang kamakailan lamang na labanan ay naging maliwanag sa kanya na si James, na nagbra ng kaguluhan sa bagyo, ay naging mas malakas kaysa sa dati. Tila wala siyang maliwanag na aura, ngunit ang kanyang lakas ay nakakatakot. Pinagkadalubhasaan pa niya ang supernatural na kapangyarihan ni Zemra, ang Diyos na Creole Sword. Kahit na nabigo siyang umayos ang 3 kayamanan, ang kanyang kamakailang pakikipagsapalaran ay makabuluhang pinahusay ang kanyang mga kakayahan. Alam ni Yeria na mahirap talunin si James kung wala ang kanyang kumpletong primordial na espiritu. Ang patuloy na pagharap sa kanya ay makakasama sa magkabilang panig at potensyal na mapanganib ang mas mahusay na pamamaraan. Matapos ang labis na pagsasaalang-alang, si Yeria ay nagsumite ng isa pang sulyap kay James at sinabi, ikaw ay isang matalinong tao. Hindi ko maitatanggi iyon. Sa pamamagitan ng puot sa pagitan namin, ang isang labanan sa kamatayan ay hindi maiwasan. Gayunpaman, ngayon ay hindi oras para sana. Hindi ka kumpleto nang wala ang iyong pangalawang katawan at hindi magagawang magamit ang iyong buong lakas. Samantala, ako ay may kapansanan ng walang kalahati ng aking primordial na espiritu at hindi maaaring magamit ang aking buong kapangyarihan. Ito ay sa parehong interes namin na ihinto ang paglaban sa ngayon. Nabigo si Yeria matapos makita ang pagkabagot ni James. Sa pamamagitan ng isang tono ng galit at desperasyon, sumigaw siya, alam kong hindi mo ako pinagkakatiwalaan, kaya handa akong ipakita muna ang aking katapatan. Inihayag niya ang kanyang kamay, at 3 ilaw ang sumabog, inihayag sina Layla, Yuka, at Taotay.
Ang mga mata ni James ay makitid sa kaunting pagkabigo. Hindi pa tumawid sa kanyang isipan na si Adina ay nagbalangkas ng isang plano ng contingency kapag kinukuha ang mga individual para sa Yeria. Malamang, walang oras si Thea upang masuri ng lubusan kapag nailigtas niya ang mga bihag, na nagreresulta sa pangangasiwa ng tatlong mahahalagang figure na ito. Ito ang aking katapatan, sabi ni Yeria, na hinatak ang kanyang mga daliri. Ang itim at puting ilaw na nasa paligid nila ay mabilis na nawala. Agad, ang tatlong nilalang ay lumulutang kay James. Ginamit ni James ang kanyang kaguluhan sa yin-yang at nabanggit na ang kanilang mga ranggo ng paglilinang ay nasil. Bagaman hindi ito permanente, mahirap baligtarin sa isang maikling panahon. Si Yeria ay bilang tuso at maingat tulad ng dati. Matapos ay teleport ang mga ito sa puwang ng kaluluwa, tiningnan ni James si Yeria at tinanong, dahil nagpunta ka sa mundo ng yin, kailangan mo pa ring makuha, di ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6846. Yeria malamig na sagot, mayroon lamang akong 3. Sumusumpa ako sa aking karangalan bilang Tai Chi. Nanatiling tahimik si James. Tinitigan ni Yeria si James at sinabing, ipinakita ko ang aking katapatan. Hindi pa ba sapat? Nais mo bang palakihin ito sa magkaparehong pagkawasak? Huwag kalimutan, ang iyong asawa ay nasa Zymergy ngayon. Hindi lamang siya ang madilim na landas ng langit, ngunit nagmana rin siya ng mga kapangyarihan ni Emperor Harlan, ang parehong mga kapangyarihan na ginamit ni Morgoth. Sa gayon, siya ay naging isang kaaway sa publiko. Kahit nawala ang aming mga hinaing, ang mga kataas-taasang nilalang ni Zymergy ay hindi makakaalam dito. Kung lumaban tayo ngayon, baka malubhang nasugatan ako ngunit hindi ako mamamatay. Ikaw, sa kabilang banda, kung nasugatan, ano ang maiiwan mo upang mailigtas ang iyong asawa? Paano ka lalaban? Ang kataas-taasang nilalang ni Zymergy. Sumimangot si James sa pahayag ni Yeria. Napansin din niya si Thea, na nasa labas ng Chronotia Realm, ay may mga kapangyarihan na katulad ni Morgoth. Si Yeria ay tila hindi nagsisinungaling. Ang Thea ay hindi lamang nag-venture sa isang napinsalang landas ngunit walang tigil na pumasok sa Zymergy, ang mga repercussions na kung saan ay hindi mahuhulaan. Sa isip nito, mahinahon na tanong ni James, ano ang iyong panukala? Nang makita si James ay nagpapakita ng pagbabago ng pag-iisip, nasisiyahan si Yeria at mabilis na inilatag ang kanyang mga termino. Ang panukala ay prangka trading Lysia na may kalahati ng kanyang primordial na espiritu. Kung tungkol sa kung ang kanilang paghaharap ay tumataas sa isang pakikibaka sa buhay at kamatayan, ang desisyon na iyon ay maaaring ipagpaliban. Bilang karagdagan, ipinakita ni Yeria ang isang kondisyon na nagulat kay James. Inalok ni Yeria na pansamantalang pigilan ang pakikilahok sa pagtugis ni Zymergy kay Thea. Bukod dito, iminungkahi niya ang pag-sign ng isang kontrata sa kaluluwa upang itali ang pangako na ito, pagdaragdag ng isang layer ng katiyakan. Lantaran, si James ay walang dahilan upang tumanggi. Ang alok ay masyadong mahusay upang i-down. Gayunpaman, ang pagpapakawala kay Yeria ay madaling hindi umupo ng maayos kay James. Sa hinaharap, mahirap siyang makitungo. Tumingin si Yeria kay James na kinakabahan. Bakit ka matigas ang ulo, James? Hindi ba ang iyong asawa at mga kaibigan ang pinakamamahal sa iyo? Huminga ng malalim, biglang nakataas si James, at isang kontrata ng kaluluwa ang natukoy sa manipis na hangin. Mabilis na nascan ito ni Yeria sa kanyang zen. Ecstatic, infused niya ito ng isang pag-agos ng black and white na enerhiya. Ang kontrata ng kaluluwa ay sumabog sa isang nakasisilaw na ilaw at agad na naaktibo. Sa susunod na sandali, pinalawak niya ang kanyang kamay, itinulak si Leses kay James. Sa itaas ng ulo ni Lysia, isang madilim na espiritu ang nakasulat, desperadong pagtatangka na malaya. Ito ay ang iba pang kalahati ng primordial espiritu ng Yeria, si Leia. Sa kabila ng kanyang matinding pakikibaka, hindi siya makatakas. Malamig na hiniling ni Yeria, ito ay sa iyo. Lalabag ka ba sa kontrata ng kaluluwa? Tumingin si James kay Yeria, pagkatapos ay mabilis na kumaway ang kanyang kamay. Ang flailing madilim na espiritu ay agad na nagbago sa isang pag-agos ng Tai Chi power at lumubog patungo sa Yeria. Napahiya si Yeria habang hinihigop niya ang kapangyarihan.
Matapos makumplito muli ang kanyang primordial spirit, sumabog siya sa pagtawa. Lumalaki ako sa iyo bilang aking kalaban, James. Huwag kang mag-alala. Tiyak na bibigyan kita ng pagkakataon na labanan ako ng buong lakas. Ngunit sa ngayon, ang tunay na pagsubok ay kung ikaw at ang iyong asawa ay makakaligtas sa mga hangarin ni Zymergy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6847. Ikaw ay isang matalinong tao. Ang iyong asawa, gayunpaman, hindi gaanong. Siya ay higit pa sa isang pasanin kaysa sa mabisang tulong. Nabigo ako na makita kung bakit ka nabihag ng gayong hanggal na babae. Pakikinig sa kanyang mapang-akit na pagtawa, mabilis na nag-teleport si James Salizia sa kanyang spatial storage. Pagkatapos, siya ay nag-retort, iminumungkahi mo ba na dapat akong mag-dote ng isang mabaho na isda na katulad mo? Umungol si Yeria, manahimik ka. Kahit nakukuha ako ng interes sa iyo, sadyang gagamitin ka bilang isang kasosyo sa paglilinang. Hindi ako nakakaaliw ng mga damdamin para sa mas kaunting mga nilalang, at hindi ko rin talikuran ang aking mga hangarin para sa mga walang kwentang pag-ibig. Si James ay nag-aaway, naaawa ako sa iyo. Halos 1,000,000 mga enterpok, ngunit nabigo ka upang masecure ang isang posisyon tulad ng napili. Kahit na ang iyong katayuan bilang Tai Chi ay hindi nakamit sa pamamagitan ng iyong lakas ngunit ibinigay sa iyo dahil nakatulong sa iyo ang mahusay na mga templo ng lupain ng kasaysayan. Panipi. Nakuha ni Yeria, ikaw. Mayroon kang mga hanggal na pangarap. Kahit na alam ko ang aking apela at ang iyong hindi makatwirang pagnanasa sa akin, wala akong interes sa isang isda na katulad mo, si James ay nanunuya sa isang ngiti. Si Yeria ay nag-snap, ikaw ay walang kabuluhan na tanga. Sa palagay mo ba ay makakapagsalita ka pa ba sa akin tulad ng dati? Nabawi ko na ang aking primordial na espiritu. Malapit na ang iyong kapahamakan. Ang isang mabangis na timpla ng itim at puting ilaw ay agad na lumitaw mula sa kanyang katawan, at ang kanyang aura ay napuno ng puot. Gayunpaman, bago siya makagalaw, mabilis na isinagawa ni James ang hakbang na Terrace Astride at sinaktan si Yeria. Si Yeria ay nasobrahan ng isang malabo na pag-atake ng palma at napilitang umatras. Di nagtagal, nag-crash siya laban sa isang pader at nagubo ng dugo. Ang itim at puting enerhiya aura sa paligid ng kanyang katawan ay marahas na bumagsak. Itinaas ni Yeria ang kanyang ulo at umungol, ikaw, kung paano mo ako pinupukaw. Ikaw ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Kalmado ang sagot ni James, ginawa mo ang unang hakbang. Ito ay mas mabilis ako kaysa sa iyo. Nagulat, tinanong ni Yeria, hindi ka ba natatakot sa mga repercussions ng kontrata ng kaluluwa? Kahit gaano kakatindi, ito na ang katapusan mo. Nagkibit balikat si James at sumagot, hindi ka nagkakaintindihan ng isang bagay. Ang aming kontrata sa kaluluwa ay isang transaksyon lamang at nananatiling hindi naputol. Dapat mo ring maunawaan na hindi ko kailangan ang aking pangalawang katawan upang mapalakas ang aking lakas. Maaari kitang patayin anumang oras. Pagkatapos magsalita, siya ay casual na kumalas sa kanyang kamay, na tinawag ang maraming mga banal na taybak upang mag-orbit sa paligid niya. Sa susunod na sandali, sumulong sila sa hindi maisip na bilis. Sa pamamagitan ng isang serye ng malulutong na tunog ng papang, ang gintong anyo ng Yeria ay mabilis na tinusok ng mga banal na taybak, na iniwan siyang may siksik, nakakatakot na mga sugat sa pagbutas. Halos kaagad pagkatapos, isang pangalawang barrage ng mga banal na taybak na lumusot sa bulong ng paghiwa ng hangin. Sa isang iglap lamang, siya ay natakpan sa mga banal na taybak, nakahawig ng hitsura ng isang hedgehog. Siya ay disheveled at natatakpan ng dugo, walang pagkakahawig sa aloof tai chi na siya ay dating. Umungol si Yeria, niloko mo ako. Saan mo nakuha ang gayong lakas? Imposibleng. Panipi. Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata habang ang pagsasakatuparan ay lumitaw sa kanya. Bulalas niya, ikaw, pinipigilan mo na lang ngayon. Panipi. Kinumpirma ni James na may tumango. Tama, pagkatapos ng lahat, mayroon kang pangalawang katawan. Kailangan kong maglaro at masuri ang iyong lakas bago gumawa ng isang paglipat. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ikaw ay walang imak. Iminungkahi mo ang isang pakikitungo at inalok na mag-sign ng isang kontrata sa kaluluwa.
Ikaw ang pinakahanggal na taong nakita ko. Napahiya at galit na galit, sumigaw si Yeria. Ikaw. Panipi. Nakagambala si James, manahimik ako. Mayroon akong isang bagay upang ipakita sa iyo. Maaari kang magalit sa iyo o takutin ka hanggang sa kamatayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6848. James ay sumalampak sa kanyang kamay, at isang translucent na sobre ng enerhiya sa kanyang katawan. Di nagtagal, isang napakalaking lotus ang lumitaw at walang kabuluhan sa ilalim niya. Mula sa lotus, 49 ng mga clone ng James ang lumitaw. Mabilis silang kumalat at nakapaligid sa Yeria. Kasabay nito, ang 81 jade blossoms, 49 na gintong bulaklak, at 9 na banal na lotus ay lumitaw sa itaas ng ulo ni James. Naligo sa ilaw ng bulaklak, lumakas at mas nag-uutos si James Hora. Ay imposible. Ikaw, matagumpay mong isinama ang 3 kayamanan. Walang nagawa pa noon. Walang sinuman. Bulalas ni Yeria. Ang kanyang tinig ay nag-aalsa sa pagkabigla. Ako ang pinakamalakas na realms. Mahinahon na ngumiti si James, at ang kanyang tugon ay sumigaw sa walang bisa. Nanlaki ang mga mata ni Yeria matapos marinig ang deklarasyon ni James. Sa susunod na sandali, siya ay nasa kawalan ng pag-asa. Nagubo siya ng isa pang bibig ng dugo, at bumagsak siya sa isang tuhod sa walang bisa. Ang mga aksyon ni James ay sumakit sa isang nagwawasak na suntok sa kanyang pagmamataas. Naniniwala siya na pagkatapos ng pag-reclaim ng kanyang primordial na espiritu, ang 5 espiritu na kanyang nilinang ay sapat upang mahawakan si James ng walang kahirap-hirap. Gayunpaman, ang katotohanan ay malayo sa kanyang inaasahan. Si James ay lumitaw mula sa Chaos Storm bilang isang kakilakilabot na powerhouse na kahit na si Zymergy ay matakot. Ito ay naging malinaw na siya, kahit na ang pinuno ng Greater Realms at isa sa 5 mga ebolusyon, ay walang pagkakataon laban kay James. Hindi man lang siya nagkaroon ng mga kwalifikasyon na maituturing na kalaban niya. Bigla, hiniling ni James, kung lumuhad ka, maaari mo ring gawin ito sa parehong tuhod. Ikaw pa rin ay isang magandang isda, kaya maaari kong isaalang-alang ang paghahanap sa iyo ng isang gwapong lalaki na isda. Galit na itinaas ni Yeria ang kanyang ulo at umungol, huwag mauna ang iyong sarili, James. Kahit na isinama mo ang 3 kayamanan, hindi mo pa rin matrigger ang pagdurusa ng Tai Chi at wakasan ang aking buhay. Panipi. Nagmana ako ng kapangyarihan ng Tai Chi at isa sa 5 mga ebolusyon. Pinamamahalaan ko ang higit na mga lupain. Kung sirain mo ako, ang lahat ng mga nilalang sa loob ng Greater Realms ay mawawala sa tabi ko. Naturally, kasama na ang iyong mga kaibigan. Si James ay nagpapanatili ng isang ngiti sa harap ng mga galit na deklarasyon ni Yeria. Hindi ko maaaring patayin ka. Gayunpaman, maaari kitang mabilanggo at pahirapan ka. Nais kong dumaan ka sa ginawa mo sa magaan na landas ng langit. Naramdaman ni Yeria ang isang nanginginig sa kanyang gulugod. Naisip ni Yeria, hindi. Hindi iyon maaaring mangyari. Ako ang mas malaking pinuno ng kaharian, isa sa 5 mga ebolusyon. Hindi ko kayang tiisin ang gayong kahihiyan at pinahihirapan ng mas maliit na pagkatao. Ang nasabing pagkagalit ay mas hindi mabata kaysa sa kamatayan. Si Yeria ay dumating sa isang resolusyon at pinapalakpakan ang kanyang mga kamao. Sa pamamagitan ng isang malakas na ungol, isang pagsabog ng itim at puting ilaw na sumabog mula sa kanyang katawan. Matapos ang mga banal na tibak na nagpapahiwatig sa kanya ay pinalayas, nagbago siya sa isang swirling black and white energy. Mabilis siyang lumakas patungo sa Tai Chi gas sa walang bisa. Hindi ka makatakas. Inabot ni James at hinawakan ang walang bisa. Si Yeria ay yank pabalik at bumagsak sa lupa. Galit na galit si Yeria, bastard. Hindi ako kailanman magsusumit sa gayong kahihiyan. Hindi pinansin ni James ang kanyang pagsuway. Tumawag siya ng isang mahabang tibak na nagliliwanag na may 100 kulay ng banal na ilaw. Sinampal niya ang Tai Chi gas sa walang bisa na may mabilis na paggalaw. Isang mahiwaga, translucent na enerhiya ng tibak na hiniwa sa pamamagitan ng hangin, maayos na nag-iikot sa Tai Chi gas sa dalawa. Sa pamamagitan ng maraming mabilis na welga, higit na nawalan ito ni James sa hindi mabilang na mga fragment. Si Yeria ay bumagsak sa lupa na may dugo na nag-iwas mula sa kanyang mga labi.
Ang itim na belo na sumasakop sa kanyang mukha ay dumulas. Sa kabila ng kanyang nakagagalit na estado, ang kanyang nakamamanghang kagandahan na dating nag-utos sa pagsamba sa lahat ng mga nilalang sa buong mas malaking realms ay hindi may mask. Hindi, may pagkakataon pa rin ako. Nanginginig ang katawan ni Yrria habang sinulyapan niya si James na may puot. Bigla, hinugot niya ang isang kumikinang na token at durog ito ng tiyak. Sa susunod na sandali, pinakawalan ng token ang mga nakasisilaw na ilaw at nag-iilaw sa lupain ng Heloria Chronosia. Sumimangot si James sa paningin. Isang mahiwagang ilaw ang dumaan sa pagpasok ng Chronosia. Tulad ng malapit na itong balutin si Yrria, hinampas ni James ang kanyang taybak dito. Boom! Ang isa pang kulog na pag-crash ay sumigaw, na naging sanhi ng pag-iling ng Heloria Chronosia, na may mga bitik na kumakalat sa mga dingding ng pagbuo. Nang tumama ang enerhiya ng taybak ni James, ang kel na banal na ilaw ay nahati sa dalawa. Pansamantalang iniwan nito ang pagtatangka nitong iligtas si Yrria at, sa halip, sisingilan kay James. Ang ilaw ay agad na pinakawalan ang walang tigil na pag-atake kay James, na pinilit siyang umatras. Si James ay naabak ng mabangis na pagsalakay. Boom! Ang mahiwagang kel na banal na ilaw at ipinagpalat ni James ang mga suntok, na nagiging sanhi ng isang malakas na puwersa na lumiwanag sa labas ng lahat ng direksyon. Boom! 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 Ang isang serye ng mga pagsabog ay nagsimula, at ang mga bitek sa Heloria Chronosia Realm ay lumawak at gumuho. Ang paligid ay itinapon sa kaguluhan. Tulad ng malapit ng kumilos si James, ang mahiwagang ilaw ay nakabalot na sa paligid ni Yrria. Tulad ng napili, dapat mong malaman na magpakita ng awa. Kung hindi, ang iyong pamagat ay maaaring alisin. Sumunod ang isang napakalaking pagsabog, at kahit na nagulat si James. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6849. Yrria ay agad na nakapaloob sa pamamagitan ng kel na banal na ilaw at itinaas sa kalangitan. Tumawa siya ng matagumpay, sa palagay mo ba ikaw lamang ang may isang trump card hanggang sa iyong manggas? Marami na ako, at mas malakas sila kaysa sa iyo. Markahan ang aking mga salita. Magkakaroon ako ng aking paghihiganti para sa kahihiyan ngayon. Ibabalik ko ito ng 2 beses sa iyong asawa, mga anak, at mga kaibigan. Papanod kita sa lahat ng mahal mo ay mamatay sa harap ng iyong mga mata at tinitiis mo ang pinakamasamang pag-iisa na posible. Ang mukha ni James ay nagdilim sa kanyang mga banta. Hindi ka pupunta kahit saan nang wala akong pag-aproba. Sa pamamagitan ng isang kulog na sigaw, ang lotus sa ilalim ng paa ni James ay mabilis na lumago. Paglabas ng 49 na nakakilabot na mga light beam na tumusok sa walang bisa. Kasabay nito, 49 ng mga primordial na espiritu ni James ay lumitaw mula rito. Ang kel na banal na ilaw na sumasaklaw sa Yrria at malapit nang umakyat sa kabila ng 33 langit ay biglang huminto sa 49 na banal na ilaw. Sinusubukan mong tumakas para sa iyong buhay. Dapat mong itago ang iyong bibig. Hindi mo ba alam na siya ang unang nagsasama ng 3 kayamanan? Ang kel ng banal na ilaw na reprimanded habang ito ay nag-clash sa pagpigil sa mga ilaw na beam gayunpaman, ang mga ilaw na beam ay nagpakawala ng isang mahiwagang puwersa, na pinilit ang banal na ilaw na magbago sa isang malilim na figure. Ang dalawa ay napilitang bumalik sa lupa. Sa pamamagitan ng isang malakas na pag-crash, bumagsak sila sa lupa at nagubo ng dugo. Bakit mo siya pinukaw? Ngayon ay kinaladkad mo rin ako sa gulo na ito. Ang malilim na figure ay sumigaw kay Yrria habang nag-scrambled siya sa kanyang mga paa. Si Yrria, na kumikilos ng mayabang sandali lamang ang nakalipas, ay nawala sa mga salita. Nag-hover si James sa walang bisa, na binabago ang kanyang 49 na light beam sa isang napakalaking porma sayon. Sa itaas nito, isang higanteng salita, landas, na naglalabas ng mga banal na ilaw ay dahan-daang pinaikot. Nababahala, tinanong ni Yrria, ano ang gagawin natin ngayon, Xiver? Nag-retort si Xiver, iyon ay isang supernatural na kapangyarihan mula sa pagsasama ng 3 kayamanan. Nakikita ko rin ito sa kauna-unahang pagkakataon. Paano ko malalaman kung ano ang gagawin? Inihaw ni Yrria ang kanyang ngipin at sinabing, mapahamak ito, James. Dapat siyang parusahan. Si Xiver ay nag-snap, ano ang paggamit ng walang saysay na pag-uusap ngayon?
Maaaring hindi ka mangkukulam, ngunit hindi ako. Tila ako ay nasa itaas na kamay sa maikling paghaharap sa kanya ngayon lamang, ngunit iyon ay dahil lamang sa nahuli ko siyang bantay. Sa isang aktwal na laban, nagdududa ako na ako ay isang matematika laban sa kanya. Tiningnan siya ni Yeria at tinanong, hindi ka ba halos sa Declan Mahayana? Kung hindi ka pa ang tugma niya, kung gayon. Panipi. Sapat na. Nag-abala si Xavier. Matapos huminga ng malalim, sinabi niya, sa palagay ko kailangan nating makialam ang iyong ama. Kung hindi, maaaring ito ang wakas sa amin. Si Yeria ay matigas ang ulo ay tumalikod at sinabing, hindi ko na siya hihilingin, kahit nasa harap ng kamatayan. Sabik na sinabi ni Xavier, hindi mo ba nakikita kung anong sitwasyon tayo? Ang pananatiling buhay ay dapat nating maging pangunahing prioridad. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ang 49 na primordial na espiritu ni James ay sinisingil sa kanila, na naglulunsad ng walang tigil na pag-atake. Ang kalangitan ay agad na napuno ng mga after images, shimmers ng mga ilaw ng tayback, at mga kopya ng palad. Yeria at Xavier frantically ampo ng mga pag-atake. Sila ay nasobrahan at nagpanik. Gayunpaman, ang mga clone ni James ay tila hindi sinasadya na patayin sila. Sa halip, mukhang sila ay sumasailalim sa mahigpit na pagsasanay sa labanan. Samantala, si James ay nakaupo ng walang galaw sa itaas ng napakalaking lotus. Gayunpaman, kinokontrol niya ang 49 na primordial na espiritu, na nakatuon ng mabuti nang hindi pinapayagan ang kaguluhan. Ang mga primordial na espiritu ay naiiba sa mga clones. Kailangang kontrolado sila ng Zen ng kanilang pangunahing katawan, na ginagawang mas makapangyarihan at coordinated. Matapos maabot ang ranggo ng Declan, kailangang linangin ng isa ang mga pisikal na clones sa isa't isa. Bukod dito, ang kanilang mga ranggo ng paglilinang ay kailangang mapabuti ng paunti-unti. Sa kabilang banda, ang mga espiritu ng primordial ay hindi kailangang dumaan sa gayong problema. Sa kanilang Panginoon na kinokontrol ang mga ito, maaari nilang magmana ng lakas ng kanilang pangunahing katawan. Sa pamamagitan ng pagsasanay, makakamit nila ang tactical na kakayahang umangkop at koordinasyon na parang isang paa ng isang tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6850. Paggamit ng primordial spirit ng isa ay higit na riskir, dahil direktang namamatay ito sa buhay ng kanilang Panginoon. Samantala, ang pagkamatay ng mga clones ay magiging sanhi lamang ng isang menor de edad na backlash. Si James ay handang kumuha ng panganib sa maraming kadahilanan. Una, tiwala siya sa kanyang kakayahang kontrolin ang sitwasyon sa loob ng Three Treasures Formation. Pangalawa, nais niyang mabilis na mapahusay ang lakas ng kanyang primordial espiritu sa pamamagitan ng paggamit ng mahiwagang figurine na malapit sa Declan Mahayana at Yeria bilang mga target sa kasanayan. Gayunpaman, inilalagay ng kanyang desisyon ang dalawa sa isang matigas na lugar. Sa gitna ng walang humpay at brutal na pag-atake mula sa 49 na primordial na espiritu, si Yeria, na nasugatan na, natagpuan ang kanyang kondisyon na lumala. Bagaman malapit si Xavier sa Declan Maaya, ang kanyang mga kakayahan ay pinigilan ng 3 pormasayon ng kayamanan. Bukod dito, nalaman niya na ang kanyang enerhiya ay nababawas sa isang nakababahala na rate habang siya ay nagpapalabas ng mas malakas na supernatural na kapangyarihan. Kasabay nito, ang kanyang base ng paglilinang at mga kapangyarihan ay nabura. Sumigaw si Xavier, hindi natin ito hayaang magpatuloy, o pareho tayong mamatay. Hawak ng kaunti, Yeria. Dadalhin ko siya. Nang hindi naghihintay ng tugon ni Yeria, nagbago si Xavier sa isang ilaw ng ilaw, na direktang singilin kay James. Gayunpaman, tulad ng malapit na siyang makipag-away kay James, 81 jade blossoms na naging materialized at hinarang ang kanyang landas. Matapos mabagsak sa kanila, si Xavier ay naglabas ng isa pang bibig ng dugo at tinitigan si James sa kakilakilabot. Ang 81 jade blossoms, 49 na gintong bulaklak, at 9 na lotus ay nagpaligid sa kanyang katawan bilang isang nagtatanggol na hadlang habang naglalabas ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Ito ba ang tunay na lakas ng isa na isinama ang 3 kayamanan? Sumigaw si Xavier, ako ang kanang tao ni Emperor Kadir, si Xavier Craig. Ako rin ang tagapag-alaga ng 49 na langit.
Ang hindi paggalang sa akin ay kapareho ng paghamon sa awtoridad ng 49 na langit. Ang buong Zymergy ay maghangad ng paghihiganti laban sa iyo. Kung nangyari iyon, ikaw at ang iyong buong mga tagasunod ay mawawala. Ang kanyang tinig ay halos masalimuot, gayunpaman si James ay nanatiling hindi gumagalaw sa kanyang paglabas. Desperado, umungol siya, ikaw ay isang contender para sa kataas-taasang landas, tama, napili. Bakit nakapipinsala sa iyong mga pagkakataon sa isang personal na agenda? Si James ay hindi nabalisa ng kanyang mga kahilingan at ipinadala ang 81 jade blossom sa kanyang direksyon, agad na kumatok sa kanya. Mapahamak ito. Ikinalulungkot mo ito. Galit si Xavier ngunit hindi na makalapit kay James. Emperor Craig, iligtas mo ako. Ang desperadong sigaw ni Yaeria ay sumigaw mula sa ibaba. Si Xavier ay agad na nagbago sa isang kel na banal na ilaw at itinaas ang Yaeria mula sa lupa upang maiwasan ang mga pag-atake. Sa susunod na sandali, ang pwesto ni Yaeria bago ay agad na sinaktan ng maraming mga banal na espada at pag-atake ng palma. Lahat ng nasa paligid ay nawasak. Bastard ka, si Yaeria, na ngayon ay cradled sa Xavier *S arm, sumigaw habang pinasa nila si James, na hinuhubaran muli ang mga pang-iinsulto. Sa sandaling iyon, 12 lilagintong mga sinag ng ilaw ang lumitaw sa labas ng tatlong pagbuo ng kayamanan at mabilis na naging materyal sa isang pangkat ng mga kalalakihan at kababaihan na nakasuot ng mga damit. Nag-hover sila sa hangin at pinapanood ang umiikot na porma sayon. Nakakakita ng mga nakasisilaw na ilaw, ang kanilang mga mukha ay nakagulat sa pagkamangha. Anong uri ng pagbuo ito? Sino ang maglakas loob na itapon ito sa 33 langit? Sa palagay ko naririnig ko ang tinig ni Tai Chi mula sa loob ng porma sayon. Paano ito posible? Hindi ba ito ang kaharian ng Chronotia? Ang Chronotia realm na ginawa ng nakaraang Tai Chi ay hindi sa una. Ang kanilang mga talakayan ay biglang naputol ng galit na sigaw ni Yaeria. Bakit ka nakatayo lang doon? Iyon ang Morgoth. Kung ayaw mong mamatay, salakayin siya. Ang mga ekspresyon ng powerhouse ay nagbago ng malaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6851. Kanan ng malapit ng kumilos si Claude, si Joshua, na katabi niya, ay huminto sa kanya. Claude, alam mo ba kung ano ang nangyayari? Paano ka makikilos sa salpok? Hindi ka ba natatakot na magdala ng mga sakuna sa Ananda Temple? Sumimangot si Claude. Nakita ko ang lahat ng malinaw. Iyon si Tai Chi. Nakulong siya sa loob. Tatayo ba tayo at panoorin siyang mamatay? Panipi, nagbibiro ka ba? Isang magandang powerhouse ang sumingit at sinabing, alam mo ba kung sino si Tai Chi? Siya ang pinuno ng lahat ng mundo. Sa suporta ni Emperor Kadir, na nangahas na matrap siya sa isang porma sayon sa 33 langit. Ang kanyang mga salita ay sumasalamin sa iba pang mga powerhouse. Tumango ang lahat at nagkalat. Mula sa loob ng Three Treasures Formation, maririnig ang mga sumpa ni Yaeria. Muli, ang mga templo sa ilalim ng 40th langit, bakit hindi mo ako tinutulungan? Nais mo bang makasama muli ni Morgoth si Zymergy? Ikaw ay isang grupo ng mga duwag. Ayaw mo bang maghayganti para sa aming mga ninuno? Ang 12 ng mga powerhouse sa labas ng Three Treasures Formation ay nagpalitan ng mga sulyap habang nakikinig ito. Walang nang-ahas na gumawa ng isang paglipat. Lahat sila ay may plano. Ang pagtabi kong natrap ni Morgoth ang Yaeria, ang porma sayon ay maaaring matrap ang Yaeria. Nangangahulugan ito na ang taong nag-set up ng porma sayon ay hindi madaling makitungo. Pagkatapos ng lahat, alam nila na ang lakas ni Yaeria. Sa Three Treasures Formation, umungol muli si Yaeria, Wesley, hindi mo ba ako ililigtas? Ang kanyang tinig ay umalangaw sa buong 33 langit at kumalat paitaas na parang ito ang pinakamalakas na tawag para sa tulong. Samantala, sa palasyo ng batas sa 40th langit, isang figure na nagpalabas ng sagradong radiation ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at binaril ang dalawang sinag ng nakasisindak na ilaw. Kapag siya ay babangon, dalawang sinag ng amethyst gintong ilaw na flickered sa labas ng palasyo. Isang lalaki at isang babae ang biglang lumitaw. Pagbati, Sir Wesley. Ako si Beatrice Sanchez ng Silphic Temple.
Ang pagdinig ng dalawa ay nagpapakilala sa kanilang sarili, nalito si Wesley. Kayong dalawa ay laging pumupunta rito ng walang dahilan. Nagtakda ka ba ng oras na darating? Nagpalitan sina Zoe at Beatrice ng mga sulyap at dahan-daang pumasok sa palasyo. Sir Wesley, yumuko si Zeus kay Wesley. Narito kami upang ipakilala ka sa isang matandang kaibigan. Huminga ng malalim si Wesley at sinabing, alam kong narito siya, ngunit hindi ko siya nakikita ngayon. Sumimangot si Zeus. Sa kabilang banda, sumingit si Beatrice. Wesley, ang aming katayuan ay hindi kasing taas ng iyo, kaya tinalakay ka namin bilang Sir Wesley. Ngunit sa mga tuntunin ng henerasyon, ikaw ay 2 antas sa ilalim namin. Alam ko, bumantong hininga si Wesley at sinabing, kaya, hindi ko iniisip na nakipag-ugnay sa aking 40th langit. Tila nakalimutan mo kung paano mo naabot ang posisyon na ito. Sumimangot si Zu. Magiging walang utang na loob ka ba pagkatapos maging batas ng mga landas? Sa gayon, natahimik si Wesley. Samantala, sa labas ng palasyo, bilang isang sinag ng amethyst red light na may malevolent na enerhiya na sinaksak ng isang magandang figure sa isang pulang damit ay lumitaw. Nang makita ang magandang figure, nagbuntong hininga si Wesley. Kailangan mo bang itulak ako sa gilid? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6852. Pinili mo ang landas sa iyong sarili. Gawin ang nais mo. Ang magandang figure ay dahan-daang pumasok sa palasyo. Ngayon, hindi kita bibigyan ng pabor. Hindi kita hihilingin na ibalik ang pabor. Gusto ko lang ng isang lugar na manatiling pansamantalang para sa aking mga kaibigan upang matiyak ang kanilang kapayapaan. Panipi. Nang marinig iyon, sumabog si Wesley sa pagtawa. Ang iyong puso ay malamig sa lahat maliban sa iyong asawa. Saan nagmula ang iyong mga kaibigan? Itinaas ni Thea ang kanyang ulo na buong pagmamalaki. Ang mga tao na kinikilala ng aking asawa ay aking mga kaibigan. Bibigyan mo ba sila ng isang lugar upang manatili o hindi? Nakaharap sa pangangibabaw ni Thea, itinaas ni Wesley ang kanyang ulo at sinabi ng mapait, dumating ka upang magtanong ng personal. Ano pa ang masasabi ko? Sinulyapan ni Thea si Wesley bago magtanong, pupunta ka ba sa isang lugar? Hayaan silang manatili dito. Si Wesley ay nasa harap na ng Thea. Sinabi niya sa isang mababang tinig, kapag tapos na ako sa aking mga gawain, inaanyayahan kita na uminom. Pagkatapos, lumakad siya patungo sa pasukan. Tumigil ka, biglang sumigaw si Thea. Si Wesley, na malapit nang umalis sa palasyo, ay napahamak. Inalis niya ang kanyang paa. Para sa mga templo sa ilalim ng 40th langit, ang kalahati ng mga powerhouse ay nasa 33 langit. Binibigyang diin ang bawat salita, sinabi ni Thea, ano ang nangyari? Bakit kailangan mong kumilos sa iyong sarili? May nangyari ba sa 33 langit? Panipi. Si Wesley ay nakuha, tumalikod siya. Thea, kinokontrol mo ang Hokon ngayon. Hindi sa palagay ko dapat mong tanungin ang tungkol sa Zymergy. Nag-click si Thea sa kanyang dila. Kung tutulungan mo si Yeria na makitungo sa aking asawa, magtatapos ang aming pagkakaibigan. Kahit na ikaw lamang ang powerhouse sa ranggo ng Declan Mahayana sa ilalim ng 40th langit, lalaban ako sa iyo hanggang sa patay na ang isa sa atin. Tumanggaw si Wesley bago yumuko kay Thea. Pagkatapos, siya ay naging nakasisilaw na sagradong radiation at umalis sa palasyo. Ito ay lamang na sina Zoe at Beatrice ay lumingon sa isang ngiti. Tulad ng inaasahan ng gobernador ng Yin. Kahit na mas matanda tayo kaysa sa kanya at kailangan niyang igalang tayo, sa harap ni Wesley, hindi tayo nakakakuha ng ganitong paggamot. Tumawa si Zeus at sinabing, kung gayon, kung hindi ito para sa gobernador ng Yin, marahil ay hindi rin makapasok si Wesley sa ranggo ng Declan. Ito ay isang regalo. Naririnig ang pag-uusap ng dalawa, si Thea ay tumagal ng 2 hakbang sa kanyang mga braso na tumawid sa harap ng kanyang dibdib. Tiningnan niya ang lugar na naupo ng mas maaga si Wesley. Kung hindi ito huling paraan, hindi ko guguluhin si Wesley. Panipi. Dapat tayong manalo kay Wesley. Tinitigan ni Zeus si Thea. Siya ang batas ng mga landas na namamahala sa mga langit sa ilalim ng 40th langit. Sa kanyang suporta, maaari nating manalo ang lahat ng langit sa ilalim ng 40th langit. Nang marinig iyon,
Lumingon si Thea. Kilala ko siya. Mayroon siyang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng opisyal at pribadong gawain. Kung hindi, hindi siya maaaring maging batas ng mga landas. Nagpalitan sina Zoe at Beatrice. May nais silang sabihin nang makita nila si Thea na nakaupo sa lugar na naupo si Wesley. Sa instant na iyon, siya ay napuspos ng sagradong radiation. Naging kaakit-akit siya. Sa sandaling nakita iyon ni Zoe, tinakpan niya ang kanyang mga mata at lumingon. Sa kabilang banda, ngumiti si Beatrice. Tulad ng inaasahan ng isa sa mga nangungunang tatlong magagandang kababaihan sa Zymergy. Gusto kong matulog sa kanya. Itigil mo na ito. Sa kanyang likuran na nakaharap sa kanya, sinabi ni Zoe, Beatrice, ikaw ay isang baluktot. Hindi ako. Ngumiti si Beatrice at sinabing, ngunit ang asawa ng gobernador ng Yin ay maaaring gumawa ng isang bagay na malazwa sa 32 langit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6853. Sa Three Treasures Formation sa loob ng 32 langit, sa ilalim ng 49 na primordial na pag-atake ng mga espiritu, sina Yeria at Ziver ay nasa kakilakilabot na mga makitid. Ang kanilang mga gintong katawan ay natakpan sa mga sugat, at magulo ang kanilang buhok. May dugo sa mga gilid ng kanilang mga bibig. Hindi na sila prestihiyoso. Mas mahalaga, ang tatlong pagbuo ng kayamanan ay sumisipsip ng kanilang kapangyarihan at pinigilan ang kanilang paglilinang. Naabot nito ang sukdulan. Ngayon, naabot ni Yeria ang ranggo ng Xerxo Declan mula sa ranggo ng Soma Declan. Si Ziver na malapit sa ranggo ng Declan Mahayana ay nakarating sa ranggo ng Yitro Declan. Samantala, ang 49 na primordial na espiritu ni James ay naging mas malakas dahil sa labanan. Mas naging coordinate sila. Maaaring isipin ng isang tao ang sakit at pagpapahirap kay Yeria at Ziver na nagduse sa tatlo. Mga kayamanan ng pagbubuo. Sa dalawang malakas na pagsabog, ang Ziver at Yeria ay pinasabog. Malakas ang kanilang tinamaan ng lupa at bumagsak ng maraming beses bago patatagin ang kanilang sarili. Matapos mawala ang dugo, si Yeria at Ziver ay malubhang nasugatan muli. Lumuhad sila sa lupa na may isang tuhod, nahuli ang kanilang mga hininga. Natatakpan sila ng dugo na may magulo na buhok. Ito ay isang nakakatakot na paningin. Sa sandaling ito, ang 49 na primordial na espiritu ni James ay nakarating at napapalibutan agad ang dalawa. Para bang si Yeria at Ziver ay maaaring mamatay kaagad kung naisip ito ni James. James, itinaas ni Yeria ang kanyang ulo at umungol, kung nakuha mo ang mga bayag, papatayin kami. Matapang ka bang gawin iyon? Sa pamamagitan ng dugo sa kanyang bibig, nagagalit si Ziver, pinili, ikaw ay isang powerhouse sa Zymergy. Noong una, iginagalang kita, ngunit ngayon, ang iyong mga aksyon ay nakakahiya. Inaamin namin na hindi kami kasing lakas ng sa iyo. Maaari mo kaming patayin kung nais mo. Ngunit ang nakakahiya sa amin ay hindi kung ano ang dapat gawin ng isang bayani. Naririnig ang kanilang mga salita, ngumiti si James habang nakaupo siya sa sagradong lotus sa walang bisa. Sa susunod na segundo, ang 49 na primordial na espiritu na nakapaligid sa Ziver at Yeria ay nagsalita ng sabay-sabay. Gaano ka manggahas na banggitin kung ano ang dapat gawin ng isang bayani? Pagkatapos, ang 49 na primordial na espiritu ay nagtulak sa kanilang mga palad at lumusot sa Yeria. Sa pamamagitan ng isang malakas na tunog, si Yeria ay bumaril hanggang sa walang bisa. Naglabas siya ng isang bibig ng dugo. Ang kanyang katawan ay nagpalabas ng itim at puting ilaw. Pagkatapos, lumitaw ang hindi mabilang na mga bola ng enerhiya. Sa pamamagitan ng isang tunog ng tunog, pinuno nila ang kalangitan. Sa dugo sa kanyang bibig, sumigaw si Yeria, James, karapat-dapat kang mamatay. Ikaw ay isang lunatic. Bago siya makatapos ng pagsasalita, ang pangunahing sarili ni James sa walang bisa ay nakataas ang kanyang kamay. Isang tibak ng ilaw ng blaze na patungo sa Yeria. Habang tinusok ang kanyang gintong katawan, sinaksak siya sa lupa. Wala kang puso. Si Yeria ay natigil dahil sa tibak at hindi makagalaw. Sinusumpa niya, malaki ang utang mo sa akin. Ngayon, pinapanood mo ang lahat na nangyayari sa tabi. Sinusumpa kita na mamatay mula sa mga paghihirap na walang bangkay. Sa sandaling ito, inalis ni James ang kanyang kamay.
Sinisipsip niya ang lahat ng mga bola ng enerhiya na lumabas sa area. Maraming kayamanan. Ang pinakakapansin-pansin na isa ay ang Xyloria Tai Chi Pearl at ang dalawang nabubuhay na nilalang na napaputok ng isang black and white na bola ng enerhiya. Sila ay sina Abelard at Clayton. Natatakpan sila ng mga sugat, ngunit nasa matulog na sila. Para bang sila ay selyadong. Hindi sila gumagalaw. Nang makita ang kanilang kaibig-ibig na estado, naging galit si James. Binaril niya ang isa pang taybak na dumiretso kay Xavier. Kapag ang taybak ay malapit nang maabot ang Xavier, lumitaw ang isang figure na may sagradong radiation. Hinawakan ng figure ang taybak gamit ang isang kamay. Sa pamamagitan ng isang malakas na tunog, dinurog ng figure ang taybak sa kanyang kamay bago ibaril ang langit. Agad, lumitaw siya sa harap ni James. Nakaharap kay James na nakaupo na bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, hindi siya inatake ng figure. Sa halip, umupo siya sa walang bisa gamit ang kanyang mga binti na tumawid din. Ang dalawa ay nakaupo sa tapat ng isa't isa at dahan-daang pinaikot. Wala sa kanila ang nagsalita. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6854. Habang kalaunan, si Xavier, na nakatakas lamang sa kamatayan, biglang sumigaw, si Sir Wesley, na pinoprotektahan ang kataas-taasang landas at tinanggal ang mga demonyo ay ang iyong responsibilidad. Ngayon na ang Zymergy ay nahaharap sa isang kapahamakan, ikaw. Bago siya makatapos ng pagsasalita, siya ay selyadong ng sagradong radiation mula sa figure. Noon lamang lumipat si James. Gumawa siya ng isang kilos ng kamay. Ang tatlong kayamanan ng pagbuo na una ay umiikot ng mabilis na biglang nagkalat. Sa susunod na segundo, ang 12 ng mga powerhouse na natipon sa labas ng tatlong pormasayon ng kayamanan ay sinipsip sa pagbuo bago sila magreaksyon. Pagkatapos, ang pangkat ng mga powerhouse sa ranggo ng Soma Declan ay nagdusa sa pagsugpo sa tatlong pagbuo ng kayamanan. Mabilis nilang naaktibo ang kanilang supernatural na kapangyarihan upang labanan ito. Pagkatapos nito, mula sa lupa, ang 49 na primordial na espiritu ni James ay bumaril hanggang sa langit. Inatake nila ang mga powerhouse sa ranggo ng Soma Declan na nasa gulat. Para bang isang pack ng mga lobo ang nakapaligid sa tupa. Pinilit nila ang pangkat ng mga powerhouse sa Three Treasures Formation. Nang marinig ang masakit na pag-iyak ng pangkat ng mga powerhouse, pinalo ni Yale ang kanyang mga kamao. Hinihintay mo ba akong mapahiya ako? Hindi siya pinansin ni James. Inabot niya ang kanyang kamay upang kunin si Claude ng leeg ni Ananda Temple. Nasaan ang mga espiritu ni Lady Herodias at Morgoth? Tanong niya, walang emosyon. Nagpanik si Claude. Mabilis siyang sumigaw, Sir Wesley, iligtas mo ako. Sa pamamagitan ng isang malakas na crack, dinurog ni James ang kanyang leeg bago siya makatapos ng pagsasalita. Sinira niya ang kanyang tunay na gintong katawan na may pagtulak sa kanyang palad at pinanatili ang kanyang primordial na espiritu. Ang mga fragment ng kanyang panghuli gintong katawan ay napuno ang kalangitan. Ang 12 ng mga powerhouse na umiiyak na masakit ay natigilan. Sa ilalim ng 40th langit, si Claude ay isa sa pinakamalakas na powerhouse. Gayunpaman, pinatay siya sa isang galaw. Bukod kay Wesley, si James ang pangalawang powerhouse na maaaring gumawa ng ganoong bagay. Kung ihahambing sa kapalaran ni James, ang mga powerhouse sa ranggo ng Soma ay wala. Sa pamamagitan ng isang nanginginig na tinig, sinabi ni Yale, James, ikaw. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, naabot muli ni James ang kanyang kamay. Sa oras na ito, nahuli si Joshua ng Shivam Temple. Hindi, ayaw kong mamatay. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sigaw ni Joshua. Tumahimik si James, ngunit binigyan niya ng pagkakataon si Joshua. Si Lady Herodias ay selyadong sa Tai Chi Grand Temple. Madali na sinabi ni Joshua, inaanyayahan ko siya ngayon. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Wala kaming sama ng loob laban sa bawat isa. Ako. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, ang kanyang leeg ay durog ni James. Ang kanyang pinakahuling gintong katawan ay nawasak, at ang kanyang kaluluwa ay pinananatiling. Nang makita iyon, ang 12 ng mga powerhouse sa ranggo ng Soma Declan na lumalaban ng masakit sa tatlong pagbuo ng kayamanan ay natakot. Mamamatay sila kung hindi nila sinabi kung nasaan si Herodias, ngunit mamamatay sila kung sinabi rin nila ito.
Ang lahat ba ay malakas na mga powerhouse? Ang batas ng mga landas na kumokontrol sa langit sa ilalim ng 40th langit ay nasa paligid pa rin, ngunit hindi siya pinansin ni James. Gaano ka katwiran? Galit. Umungo si Yale. James, mayroon ka bang sapat? Sinabi niya sa iyo kung nasaan siya. Bakit mo siya pinatay? Sinagot lamang niya ang kalahati ng tanong. Sinabi ni James, bukod sa, masyadong nag-uusap siya. Si Yale at ang iba pang mga powerhouse ay nawalan ng mga salita. Sa susunod na segundo, iniwas muli ni James ang kanyang kamay. Isang sinag ng transparent na kapangyarihan ang bumaril sa tatlong pormasayon ng kayamanan at dumiretso sa Tai Chi Grand Hall. Kasunod ng isang malakas na pagsabog, gumuho ang Tai Chi Grand Hall. Si Hero Diaz na nasil sa loob ay hinayla ng isang mahiwaga at transparent na gas. Siya ay hinayla sa tatlong kayamanan ng pagbuo ng malakas at lumitaw sa harap ni James. Si Hero Diaz ay natakpan ng dugo. Magulo ang buhok niya. Siya ay natakpan sa mga sugat. Malinaw na siya ay pinahirapan ng hindi makatao. Nang makita iyon, nagalit si James. Ang nakamamatay na enerhiya ay napuno ang buong tatlong pagbuo ng kayamanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6855. James, huwag kumilos sa salpok. Tumayo si Yale. Ang isang sinag ng sagradong radiation ay tumama sa 12 ng mga powerhouse na nakulong sa pagbuo ng tatlong kayamanan. Sa sandaling ito, ang langit ay napuno ng mga palad ni James. Habang kumalas ang sagradong radiation, ang 12 ng mga powerhouse sa ranggo ng Soma Declan ay humantong sa mga palad. Sa walang bisa, may mga pagsabog. May dugo saan man. Nahulog ang mga kaluluwa. Sa sandaling ito, sina Yeria at Xavier na natigil sa lupa dahil sa tayback ay nakita ang nakakatakot na eksena. Labis silang natakot. Hindi nila inaasahan na papatayin ni James ang napakaraming kataas-taasang nilalang nang nasa paligid si Wesley. Baliw siya. Hindi niya iginagalang si Wesley. Siya ay sam-asang-ayon sa pagiging kaaway ni Zymergy. Hindi. Wala siyang pakialam. Zymergy sa lahat. Nang mahina siya, ganyan na siya. Sa pagsasama ng tatlong kayamanan, ganoon pa rin siya. Naniniwala si James na maaari niyang patayin si Tai Chi, kataas-taasang nilalang, emperador at batas ng mga landas. Marahil ay wala rin siyang pakialam sa kataas-taasang landas. Siya ay isang lunatic. Hindi mapigilan ni Yeria si Yeria, mas nakakatakot siya kaysa kay Morgoth. Siya ang pinakamalaking pagdurusa ng Zymergy. Naririnig ang nanginginig na tinig ni Yeria, si Xavier na natigil din dahil sa tayback ay nanginginig. Laking takot siya kaya hindi niya masabi ang isang salita. Mula pa nang magsimula siyang magtanim, nakilala niya ang maraming makapangyarihang mga kaaway. Gayunpaman, maaari niyang laging i-flip ang script. Iyon ay kung paano niya nakuha ang kanyang katayuan bilang isang emperador. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya na walang kapangyarihan. Hindi ito dahil sa kung gaano kalakas si James, ito ay dahil pinatay niya ang mga tao nang walang pag-aatubili. Siya ay may isang mahusay na kalooban upang labanan at walang puso. Walang inaasahan na kataas-taasang nilalang. James, umungo si Yale, pinipilit mo ba akong kumilos? Inikat ni James ang kanyang kamay at kinuha ang lahat ng mga kaluluwa at bola ng enerhiya sa mga nakapalibot na lugar, kasama sina Abelard, Hero Diaz at Clayton. Noon lamang siya ay dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kilay niya. Hindi ka dapat dumating sa unang lugar. Panipi. Ako ang batas ng mga landas na namamahala sa mga langit sa ilalim ng 40th langit. Umungo si Yale na may nanginginig na tinig. Dahil nagdudulot ka ng kaguluhan sa Zymergy, pinipilit mo akong maging iyong kaaway. Hindi natakot si James. Diretso siyang nakatitig kay Wesley. Kung hindi ako nagpapasalamat sa iyo, lalaban ako sa iyo hanggang sa mamatay ang isa sa amin kapag nakipag-ugnay ka sa aking tatlong kayamanan na pormasayon. Ikaw, itinuro ni Wesley kay James, ngunit bigla niyang pinigilan ang kanyang galit. Alam mo ba kung ano ang aking ranggo ng paglilinang? Panipi. Halos maabot mo ang ranggo ng Declan Mahayana. Sinabi ni James, maaari kong subukang labanan ka. Mahusay. Galit na galit si Wesley kaya nagtapos siya ng pagtawa. Mayroon kang tatlong pagsasama ng mga kayamanan ngayon. Maaari mong durugan ang lahat ng mga mundo. Nagmamalaki ka.
Ngunit naisip mo ba ito? Kahit na mayroon kang pagsasama ng tatlong kayamanan at walang kamatayan, ano ang tungkol sa iyong asawa, mga anak, at mga kaibigan? Kung may humipo sa kanila, papatayin ko ang lahat ng kataas-taasang nilalang. Kalmado ang tinig ni James, ngunit tunog siya ng domineering at mapagpas siya. Hindi mo ba ginagawa iyon ngayon? Galit na galit si Wesley kaya nanginginig ang kanyang katawan. Isa ka sa 5 napiling. Dapat mong gamitin ang iyong katalinuhan upang mapasaya ang mga buhay na nilalang, ngunit pupunta ka ngayon sa pagpatay ngayon. Hindi ka naiiba kaysa sa isang demonyo. Sa pag-uudyok sa bawat salita, sinabi ni James, nang makita na tinulungan mo ako sa nakaraan, dapat kong sabihin sa iyo ang ilang mga bagay. Ang mga kataas-taasang nilalang tulad ng lagi mong iniisip na mas mahusay ka kaysa sa iba. Kung hindi gagawin ng isa ang nais mo, sasabihin mo na nililinang niya ang landas ng demonyo at masama. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6856. Mayroon akong isang katanungan. Sino ang pipili ng iyong kapalaran? Ikaw ang batas ng mga landas. Sino ang pinapakinggan mo? Sino ang pinagtatrabahuhan mo? Tanong ni James. Sa gayon, natigilan si Wesley. Nawala ang kataas-taasang landas. Iyon ang dahilan kung bakit umiiral ang mga napili. Ang boses ni James ay maliwanag. Tumunog ito sa buong 33 langit. Kaya, kung ito ay ang kataas-taasang nilalang, ang batas ng mga landas o Tai Chi, lahat kayo ay ang 5 mga alagang hayop ng mga emperador. Ikaw, galit na galit si Wesley. Mali ba ako? Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Ang tinaguriang Diyos ay dapat na hindi makapangyarihan, walang awa, walang pag-iimbot, pagnanasa, pati na rin ang paglikha at pagsuporta sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa mundo. Kayo, bilang mga kataas-taasang nilalang, nagtayo ng mga templo at nabuhay ng isang napakalaking buhay. Mayroon kang akses sa maraming mga mapagkukunan ng paglilinang. Dapat mong ibigay ang mga nabubuhay na plano sa paglilinang ng nilalang, gayunpaman kinuha mo ang lahat. Kinuha mo ang lahat ng mga mapagkukunan para sa iyong sarili. Itinuring mo ang mga nabubuhay na nilalang na nagsusumikap sa paglilinang at dumaan sa mga paghihirap bilang mga alipin. Nais mong sakupin ang mga puso ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang na may isang puso at gumamit ng isang tao bilang batas ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang. Kinukuha mo at sakupin ang lahat, pumatay ng maraming tao hanggat gusto mo at gawin ang gusto mo. Hindi mo pa nakikinabang ang mga buhay na nilalang. Panipi. Nang marinig iyon, natahimik si Wesley. Sir Wesley, huminga ng malalim si James. Ikaw ay matalino, ngunit kapag ang mga nabubuhay na nilalang ay nasa problema, ano ang ginagawa mo bilang batas ng mga landas? Hindi mo ba dapat protektahan ang kataas-taasang landas at mga batas? Bakit ang mga kataas-taasang nilalang sa ilalim ng iyong kontrol ay kumikilos ng walang ingat? Bakit ang Tai Chi ay nangahas na kumilos ng walang kabuluhan? Kung ito ang kataas-taasang landas na iyong pinoprotektahan, hindi kinakailangan ang kataas-taasang landas. Mas mahusay na pumasok sa landas ng demonyo. Nakaharap kay James, itinaas ni Wesley ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Naunawaan niya ang lahat ng sinabi ni James. Sa katunayan, mas kilala niya kaysa sa huli. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang karagdagang impormasyon. Alam niya kung gaano kasakiman ang kataas-taasang nilalang ng Zymergy. Alam niya ang higit pa kay James. Alam ni Wesley ang kasamaan at kalupitan ni Yairia kaysa kay James. Ngunit ano ang magagawa niya? Bagaman siya ang batas ng mga landas, posisyon lamang ito. May mga matatanda pa sa itaas sa kanya sa 49 na langit. Sila ang kumokontrol sa Zymergy. Sila ay isang mas malakas na pag-iral. Sa ganitong presyon, wala siya. Sir Wesley, sinabi ni James, nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Kung nais mo pa ring lumaban sa akin, tatanggapin ko ang iyong tunggalian. Kahit na nasa ranggo ka ng Declan Mahayana at kasalukuyang wala akong tugma para sa iyo, lalaban ako sa iyo hanggang sa ang isa sa amin ay namatay o nanalo. Ngunit hindi mo maalis ang Tai Chi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6857. James ay labis na mapagpas siya na wala namang masabi si Wesley. Si Yairia, na natigil sa lupa dahil sa tibak, nanginginig.
Ang kawalan ng pag-asa ay makikita sa kanyang mga mata. Paano pinasisigla ni James ang batas ng mga landas? Hindi niya iginagalang ang huli. Tumatakbo siya. Sa oras na ito, mula sa itaas ng 33 langit, isang sinag ng banal na ilaw ang sumakit sa tatlong kayamanan ni James. Sa pamamagitan ng isang malakas na tunog, ang tatlong kayamanan ng pagbuo ay nanginginig. Sa susunod na segundo, ang sinag ng banal na ilaw ay pumasok sa tatlong pormasayon ng kayamanan. Lumitaw ito sa tabi ng Yeria at naging isang batang powerhouse na may isang pilak na puting balabal at mahabang buhok. Ang powerhouse ay gwapo. Ang sagradong radiation ay nakapaligid sa kanya, at mukhang prestihiyoso siya. Nang makita siya, nagulat si Wesley. Lysander, bakit siya narito? Lysander, iligtas mo ako. Sigaw ni Yeria na parang hinawakan niya ang isang sinag ng pag-asa. Si Lysander Travers, ang bata at gwapong powerhouse, ay sumulyap kay Yeria na natigil dahil sa tibak. Nagdilim ang ekspresyon niya. Sino ang nakakahiya sa aking babae? Mayroon kang isang nais na kamatayan. Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang kamay. Isang sinag ng banal na ilaw na sinaksak ng. Ang tibak sa katawan ni Yeria ay biglang hinugot. Gamit ang banal na ilaw, dumiretso ito kay James sa walang bisa. Nakakatakot ang bilis ng tibak. Ito ay malakas, ngunit nang makarating ito kay James, sumabog ito. Sa sandaling ito, si Lysander ay hindi nakatuon kay James. Sa halip, nakatingin siya kay Yeria gamit ang kanyang mga kamay sa likuran. Mabuti ka na ngayon. Sa paligid ko, walang makakasakit sa iyo. Nahihilo si Yeria. Habang hinatak niya ang kanyang nasugatan na katawan, dahan-daang bumangon siya mula sa lupa. Kapag siya ay kukunin ang kamay ni Lysander, dalawang tibak na may transparent gas na tinamaan mula sa walang bisa. Sa dalawang malulutong na tunog, sinaksak muli ng mga tibak ang katawan ni Yeria. Malakas ang lakas na siya ay lumayo. Ngayon, siya ay natigil sa dingding ng Three Treasures Formation. Sigaw ni Yeria. Siya ay naglabas ng isang bibig ng dugo muli, mukhang malungkot. Ang biglaang sitwasyon ay natigilan sina Wesley at Xavier. Samantala, lumingon si Lysander at itinuro si James na walang bisa. Gaano ka manggahas na kumilos ng walang ingat sa harap ko? Ikaw. Bago siya makatapos ng pagsasalita, isa pang tibak ang lumipad. Sa isang sulyap ng isang mata, ang kanyang kamay na tumuturo kay James ay naputol. Sa instant na iyon, ang kanyang kamay ay bumaba sa lupa. May dugo saan man. Nanginginig si Lysander. Pagtitiis ng sakit, galit siya. Gaano ka manggahas? Bigla, sumigaw si Wesley, Lysander, huwag kumilos ng walang ingat o mamamatay ka. Sa kasamaang palad, huli na siya. Bumaril si Lysander sa kalangitan. Lumikha siya ng 25 pisikal na clone sa walang bisa at pinuno ang kalangitan ng mga palad ng Kel. Tumungo sila kay James mula sa lahat ng direksyon. Nang makita iyon, pinapalakpakan ni Wesley ang kanyang mga kamao at nagbuntong hininga ng walang pasubali. Sa susunod na segundo, hindi mabilang na mga espada ang kumalat sa mga nakapalibot na lugar mula sa katawan ni James. Maraming mga pagsabog ang tunog sa tatlong pormasayon ng kayamanan. Tulad ng inaasahan, ang mga tibak ay kumalas sa lahat ng 25 pisikal na clones ni Lysander, na ginagawa silang sumabog sa kalagitnaan ng hangin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6858. Lysander ay naglabas ng isang bibig ng dugo. Pagkatapos, nahulog siya sa lupa at bumagsak ng maraming beses bago patatagin ang kanyang sarili, lumuhad sa isang tuhod. Ito ay imposible. Itinaas niya ang kanyang ulo ng magulo na buhok. Paano ako masaktan ng isang buhay na buhay? Panipi. Pagkatapos, ang hindi mabilang na mga palad ay bumaba ng mabilis mula sa katawan ni James. Kasunod ng ilang mga pagsabog, si Lysander ay malalim sa lupa. Agad na lumitaw ang isang malaking kapansin-pansin na butas. Ito ay bihirang makita ang Lysander sa kakilakilabot na mga guhit at mapigilan ng hindi mabilang na mga palad. Ang nasabing mga supernatural na kapangyarihan at taktika ay hindi mailalarawan bilang kakilakilabot. Sila ay nasa Ira at walang talo. Sa susunod na segundo, itinaas ni James ang kanyang kamay. Ang butas ay sarado, inilibing ang Lysander na buhay. Hindi. Mabilis, sumigaw si Wesley, James, siya rin ang napili.
Hindi ka maaaring hindi na siya makapagpapatuloy sa pagsasalita. Ang butas ay nagsara na. Si Lysander ay inilibing na buhay. Sa sandaling ito, pinalabas ni Wesley ang sagradong radiation ngunit labis na walang magawa. Para bang wala siyang magagawa kay James dahil sa isang bagay. Lysander, si Yeria na natigil sa dingding dahil sa tibak ay sumigaw. Nakalulungkot, ang kanyang hiyawan ay walang silbi. Ang pag-asang naagalang niya ay nawasak ni James ng madali. Totoo ang pahayag. Hindi mahalaga kung gaano cool ang tumingin kapag lumitaw ang isa, ang pagkamatay ng isang tao ay magiging pangit. Ang napili, malamig na sinabi ni James, tumingin siya sa mga tao at patuloy na sumisigaw, "Who dare you? Hindi ka man maaaring kumilos ng cool." Ikaw, sa isang nanginginig na tinig, itinuro ni Wesley kay James. Kailan ka naging marahas? Nang marinig iyon, tiningnan ni James si Wesley. Kaya, kasalanan ko pa rin. Ito ba ay kung paano mo singilin ang mga tao? Si Wesley ay nakuha, nawala siya sa mga salita. Hindi ka nakarapat-dapat na makipag-usap sa akin. Malinaw na sinabi ni James, ngunit magpapasalamat pa rin ako sa iyo sa 3 bagay na tinulungan mo ako. Hahayaan kita na hindi nasaktan. Sige, hinaplos ni Wesley ang kanyang ngipin at tumango. Dahil pinalaki mo na nagpapasalamat ka sa akin ng 3 bagay, nais kong ibalik mo ang mga pabor ngayon. Oo naman, tumango si James, ngunit mayroon ka lamang isang pagkakataon. Wala bang 3 bagay? Tinitigan ni Wesley si James. Hindi ba mayroong 3 pabor? Kalmado, sinabi ni James, nagpunta ka sa 3 Treasures Formation at pinigilan ako na parusahan si Xavier. Iyon ay isang pabor. Nagtalo kami ngayon at iginagalang kita. Kaya, kailangan ko lamang ibalik sa iyo ang isang pabor ngayon. Nang marinig iyon, tumawa si Wesley sa galit. Dahil mayroon lamang isang natitira, nais kong palayain mo ang Yeria, Xavier at Lysander ngayon. Mula ngayon, ang aming mga marka ay maaayos. Nang marinig iyon ni James, dahan-dahang itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan si Wesley. Natahimik siya. Sa ilalim ng matalim na titig, huminga ng malalim si Wesley. Walang magawa, aniya. Kailangan mong huminahon. Naghihintay sa iyo ang iyong asawa at mga kaibigan sa 40th langit. Pagkatapos, nag-set up siya ng isang tunog na hindi tinatagusan ng tunog, na tinapakan siya at si James sa loob nito. James, sa palagay mo ba ginagawa ko ito upang mailigtas si Yeria? Ginagawa ko ito upang mailigtas ka. Natahimik si James. Ang Xereus Awakening, Historical Coexistence, Homeroom Transformation at Innate Bloodshed. Ang pagbigkas ng bawat salita, sinabi ni Wesley, ang 3 kayamanan, nagbabago ng kakanyahan sa enerhiya, ay convert ang enerhiya sa espiritu, at pagkatapos ay payagan ang espiritu na bumalik sa wala. Upang hindi marinig, makinig, ilipat, o magsalita. Libo-libong mga pagdurusa ang nagkakahalaga ng 5 espiritu. Panipi. Pagkatapos, tinitigan ni Wesley si James. Para sa 3 kayamanan at 5 espiritu, nakuha mo lamang ang pagsasama ng 3 kayamanan. Ano ang tungkol sa pagsasama ng 5 espiritu? Kung wala ang pagsasama ng 3 kayamanan at pagsasama ng 5 espiritu, paano mo malilinang ang walang hanggan na katawan at maabot ang tunay na katahimikan? Paano mo maiugnay ang lahat ng mga landas sa isa at sa iyong orihinal na estado? Nang makita na tahimik si James, nagbuntong hininga ulit si Wesley. Sa iyong opinyon, sa pagsasama ng 3 kayamanan, ikaw ay naging numero 1 kapangyarihan ng lahat ng mga mundo at maaaring durugan ang lahat. Ngunit maaari ka lamang mamuno sa Zymergy. Hindi ka malalampasan. Bumalik noon, nang ang Morgoth ay nagdulot ng kaguluhan sa Zymergy, mayroon siyang 5 espiritu at 3 kayamanan. Hindi niya ito isinama. Gayunpaman, siya ay isang powerhouse sa ranggo ng Declan Mahayana. Hindi mo maihahambing sa kanya. Kahit na si Morgoth na napakalakas ay nasil. Pinamamahalaan ba niya na mapalaya ngayon? Nang marinig iyon, paliitin ni James ang kanyang mga mata. Hindi ako Morgoth. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6859. Siyempre, hindi ka. Bakit ako mag-aalala tungkol sa iyo kung ikaw ay walang magawa, sinabi ni Wesley, alam ko kung ano ang ibig mong sabihin. Hindi ka nagmamalasakit sa kataas-taasang landas.
Nais mong patayin si Yeria upang maghiganti para sa iyong asawa, sa iyong sarili at ang mga buhay na nilalang. Panipi. Si James ay si Frank habang sinabi niya, kaya ano? Maaari mo bang patayin si Yeria? Tinanong ni Wesley, wala akong pakialam kung gusto mo ba siya o hindi. Siya ay nagmana ng kapangyarihan ni Xyloria Taichi at ngayon ay pinuno ng mga mundo. Kapag nahulog siya, ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay mabuburel. Lahat ng nabubuhay na nilalang ay mamamatay kasama niya. Hindi lamang iyon, ngunit sa sandaling siya ay muling ipinanganak, siya ay magiging masigasig, mas nakakatakot, at napuno ng higit na puot. Pagkatapos, tiningnan ni Wesley si James na masakit. Bakit ka nakakakuha ng isang mainit na patatas na hindi papatayin at bitawan? Hindi nagsalita si James. Alam ko. Bumantong hininga si Wesley at sinabing, nais mo bang maghintay hanggang sa isinaaktibo ng iyong asawa ang pagdurusa sa Tai Chi at pinapatay si Yeria na magkaroon ng isang bagong Tai Chi? Naisip mo ba ito dati? Ang iyong asawa ay hindi na kompleto ngayon. Hindi siya ang tunay na gobernador ng Yin. Kalahati lamang siya ng gobernador ng Yin. Hindi niya maaktibo ang pagdurusa ng Tai Chi. Kung talagang nais mong mamatay si Yeria, kailangan mong gumawa ng desisyon, isasakripisyo mo man ang madilim na makalangit na landas o magaan na landas ng langit. Sa madaling salita, kailangan mong isakripisyo ang isa sa iyong mga asawa. Sulit ba ito? Nanatiling tahimik si James. Bukod, may mas komplikadong mga bagay na kasangkot. Tinitigan ni Wesley si James. Dahil alam mo ang tungkol sa 5 landas na emperador ng 49 na langit, dapat mong malaman na ang isa sa kanila ay si Emperor Kadir. Siya ang ama ni Yeria. Nang makita na hindi nagulat si James, nagpatuloy si Wesley, there's na si Yeria na maging labis na pananampalataya at tingnan ang lahat dahil mayroon siyang suporta ng kanyang ama na isa sa 5 mga emperador ng landas. Kaya, hindi niya rin ako iginagalang kung sino ang batas ng mga landas. Panipi. Isipin mo ito. Seryoso, sinabi ni Wesley, nais mong maghiganti para sa iyong asawa at huwag payagan ang sino man na hawakan ang iyong pamilya at mga kaibigan, ngunit hinahawakan mo na ang anak na babae ni Emperor Kadir. Ano sa palagay mo ang gagawin niya sa iyo? Nang marinig iyon, paliitin ni James ang kanyang mga mata. Hihintayin ko ang kanyang pagdating. Sa gayon, natigilan si Wesley. Nawala siya sa mga salita. Sa wakas ay napagtanto niya na itinayo ni James ang Three Treasures Formation sa 33 langit at pinahirapan sina Yeria at Xavier sa ganitong sukat dahil ang huli ay naghihintay para sa powerhouse sa likod ng Yeria na magpakita. Nais ni James na labanan ang powerhouse hanggang sa namatay ang isa sa kanila. Nais niyang makita kung sino ang mas malakas bago magpasya kung dapat ba niyang patayin si Yeria. Siya ay walang takot. Ngunit si James ay walang ideya kung paano nakakatakot ang 5 landas ng mga emperador ng 49 na langit. Sa pag-iisip nito, itinaas ni Wesley ang kanyang ulo. James, itigil ang pagiging matigas ang ulo. Matapos ayusin ang mga bagay dito, dapat akong magmadali. Kung hindi man, ang iyong asawa at mga kaibigan ay maaaring nasa panganib. Nang matapos na lang niya ang pagsasalita, 3 sinag ng kel na banal na ilaw ang tumama mula sa kalangitan ng 33 langit. Kasunod ng pag-flick ng ilaw ng amethyst ginto, 12 ng mga powerhouse ang lumitaw. James, tingnan kung sino ang narito. Ang isang malakas at matandang tinig ay tumunog sa buong walang bisa, na ginagawang sumimangot sina James at Wesley. Pagkatapos, nadama nila na sa walang bisa sa labas ng Three Treasures Formation, Thea, Zu at Beatrice ay kabilang sa mga mahiwagang powerhouse na may amethyst gintong ilaw at kel banal na ilaw. Ito ay isang mahusay na paningin. Isang mahiwagang nakatatanda na may isang itim at puti na balabal, puting buhok at isang puting balbas ang nanguna. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6860. Ang nakatatanda ay napapaligiran ng kel ng banal na ilaw. Batay sa momentum, hindi siya isang powerhouse sa ranggo ng Declan Mahayana ngunit malapit ito. Cyril Yonatan. Sa pamamagitan ng isang nanginginig na tinig, sinabi ni Wesley, isa siya sa 10 mahusay na emperador sa ilalim ng Emperor Kadir. Pumasok na lang siya sa ranggo ng Declan Mahayana. Nang marinig ni James ang mga salita ni Wesley, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Sa una,
Nais niyang hintayin na bumaba ang ama ni Yrria at labanan laban sa kanya. Hindi niya inaasahan na si Xanthopos ay magpadala ng isang grupo ng mga tao. Tila ang Xanthopos ay labis na mahirap mag-imbita. James. Tumingin ulit si Wesley kay James. Huwag kang gumalaw. Tatalakayin ko ito sa kanila. Makikipag-usap ako sa lahat. Hanggat sumasang-ayon ka na pakawalan si Yrria, lahat ay kaya. Makipag-ayos. Pagkatapos, nang hindi naghihintay para sa sagot ni James, lumabas siya sa Three Treasures Formation at lumitaw sa harap ng nakatatanda na may puting buhok at isang puting balbas. Emperor Yonatan, matagal na hindi nakikita. Nakaharap sa pagbati ni Wesley, hinampas ng nakatatanda ang kanyang balbas. Sa pamamagitan ng kanyang mga mata na bahagyang nakapikit, umungol siya. Emperor Yonatan, nakatitig si Wesley kay Cyril. Ang tatlo ay ang aking mabubuting kaibigan. Sila ang aking mga panauhin sa 40th langit. Maaari ko bang malaman kung paano kanila nasaktan? Bakit kailangan mo? Panipi. Wesley, sinabi ni Cyril, bilang batas ng mga landas, kinokontrol mo ang mga mundo sa ilalim ng 40th langit. Paano mo hahayaan ang isang tao na mapahiya ka hanggang sa ganito? Hinayaan mo pa si Tai Chi, ang pinuno ng lahat ng mga mundo, ay inagaw. Sinisi niya si Wesley. Si Wesley ay nakuha. Pagkatapos, malamig na sinabi niya, dahil alam mo na nasa kontrol ako ng mga mundo sa ilalim ng 40th langit, tila ito ang aking pag-iibigan. Hindi mo kailangang makagambala. Nang marinig iyon, tumawa si Cyril. Natahimik si Wesley habang hinihintay niya ang tugon ni Cyril. Wesley, palagi kang naging isang matuwid na banal na pagkatao. Nang matapos na tumawa si Cyril, tinanong niya ng masidi, ngunit bilang tagapagtanggol ng kataas-taasang landas, bakit ka nagkulod sa landas ng demonyo? Nang marinig iyon ni Wesley, natigilan siya. Sa susunod na segundo, hinawakan ni Cyril ang buhok ni Thea at hinayla siya. Tingnan. Hindi mo ba sa palagay niya ang kanyang aura at kapangyarihan ay pamilyar? Nang marinig iyon, dahan-daang itinaas ni Wesley ang kanyang ulo. Sinusubukan mo bang idagdag sa iyong mga krimen? Hindi. Sa buong pagmamalaki ng kanyang ulo, malamig na sinabi ni Cyril, dahil hindi ka karapat-dapat na maging tagapamayapa, lumabas siya. Kung hindi, aalisin natin ang demonyo sa lugar. Sa ganito, pinapalakpakan ni Wesley ang kanyang mga kamao. Hindi mo ba siya kilala? Lumingon si Cyril upang tumingin kay Thea habang hinihila ang kanyang buhok. Siya ay isang magandang babae. Nililinang niya ang sining ng kaluluwa ng landas ng demonyo. Medyo katangi-tangi siya. Emperor Yonatan. Greeting ang kanyang mga ngipin, sinabi ni Wesley, mangyaring bitawan ang aking mga panauhin. Kung hindi, hindi ako pipigil kahit na ikaw ang emperador. Panipi.